those who trust in the Lord. Hallelujah. Lift your voices to Him. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I can hear the voice of faith today. Hallelujah. I can hear the breakthrough today. I don't know you, but I can feel you today. I can feel the spirit of breakthrough today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I can feel the spirit of breakthrough in this place. Hallelujah. Come on. That's 21 years of worshiping the Lord. That's 21 years of serving Him. That's 21 years of faithfulness of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Brethren, I know it's late. Just give me a few minutes of telling you the Word of God. We feel the presence of the Lord in this sanctuary. And it's not accident today that we are here. We are here to worship. We are here to receive something from the Lord today. And as you stand, let me read the Word of God in the book of Psalms, chapter 92. Reading from verse number 12 in the New King James Version. The Bible says that the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish, shall thrive, hallelujah, shall increase in the courts of our God. God, I pray in this 21st year anniversary of this church, give us your word. Give us your word, O God. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. I would like to preach today, brethren, to all of you, visitors and members of this church, the title that says, Where are you connected? Where are you connected? You may be seated. Before I preach the Word of God, I would like to acknowledge the presence of, again, Pastor James, together with his wife, Sister Ivy. Also would like to acknowledge the presence of our pioneering brethren, the Labastida family, Brother Bong and Sister Weng. Thank you for coming. And of course, the pioneering member also of the church, Sister the very beautiful wife of my best friend, Sister Lani Escoto.
It's unfortunate na ang kaibigan ko ay hindi na natin kasama. Kasama na niya si Lord. At siya ay nasa isang magandang kalagayan na hinihintay niya tayo doon. Huwag ka munang sumunod doon, Sister Lana. Dito ka muna sa amin kay masaya dito. Of course, we'd like to acknowledge for the presence of Brother Dodi as a pioneering member din ng simbahan. Way back 2004. At siya'y kasama na natin. And of course, we have Brother Shan and the company together with him. It's an accidental invitation. But the Lord's will is always will be the one who is He's in control of everything. So I know that there is no accident with the Lord. All is the will of God. Give me a few moments, mga kapatid, of telling you the word of the Lord. I know it's late, but we have our lunch. Don't worry. We have our lunch. Nakahanda na sa baba. But let me just give you the word of God, coming from the book that we have read in Psalms chapter 92. When we talk about connection, because the question is, where are you connected? When we talk about connection, connection is the term that we recognize nowadays. Mahalaga itong connection. Minsan ang mga bata, pag walang internet connection, nagagalit. Hindi lang bata, pati matanda, mga kapatid. It seems that we cannot live without connection, especially nowadays. But we should be aware, brethren, that we can be connected online, but disconnected from God. Let us also be aware, brethren, that we can be trending, but we can also be misaligning with God. Because if we are going to follow the connection of the world, kung susundin natin ang connection ng mundo, minsan ito ay hindi nakahugpong o ayon sa kalooban ng Panginoon. It is not the matter of connection, brethren, but it is a matter of where we are connected. Maraming connection. Maraming connection tayo, mga kapatid. Marami tayong alam na kung anong klaseng connection. But the question today, in this 21st year anniversary ng simbahang ito, where are you connected? Because where you are connected determines the kind of life that flows with you. Pwede kong masabi kung anong klaseng connection ng meron ka sa pamamagitan lamang ng iyong buhay. So kung ano yung ating pong buhay, yun yung ating connection. That's why we have this theme this year, and it says thrive. Because thrive means to grow. Thrive means to prosper. Thrive means to advance or to flourish. But in the biblical sense, brethren, thriving means living in continual faithfulness to God. Maraming nagtatribe, maraming nagsusurvive, maraming nagfa-flourish, maraming nag-grow. Pero ang tanong, yun ba ay kalooban ng Panginoon? And when we talk about faithfulness, faithfulness is not about man's condition, brethren. It is about connection. Kapag pinag-usapan ay katapatan, tapat ka saan? Tapat ka kanino? Tapat ka saan o ano? But the faithfulness that we are trying to explain today is a faithfulness of your connection to the Lord Jesus Christ. It's about the source of thriving, the source of success, and the source of prosperity, the source of flourishing. And that is through the connection to Jesus Christ. That's why the church of UPC Care Pilar for many years, for 21 years, mga kapatid, the vision is only one, to connect people to Jesus Christ. That's how simple it is. Way back 2004, mga kapatid, I have this vision. And this vision until now is in my heart. To connect people to Jesus Christ. In whatever way we can connect them to Jesus, let us connect them. Amen.
I'm not telling you na maging evangelist kayo. I'm not telling you na kayo ay kumalat dyan sa kalye at mangaral. I'm just telling you, simply connect people to Jesus Christ. In whatever way you can. In your business, in your school, in your work, whatever you have in your life. Just connect these people to Jesus Christ. Just tell them, alam mo Brad, mahal ka ng Panginoon. Alam mo Brad, hinihintay ka ng Diyos. Alam mo sister, ikaw, ang buhay mo, may direksyon ng Diyos para sa iyo. You just connect them to Jesus. Yun, ganun lang kasimple mga kapatid. Because the source of thriving, ang source of growing, ang source of flourishing is only through Jesus Christ. Sabi ni Jesus, mga kapatid, without me, you can do nothing. Paano mo i-explain yan? Kahit sinong matalinong scholar, mga kapatid, o kahit na isang batang hindi man lang nakapag-aral ng Bible school, can simply tell, kung wala si Jesus, wala tayong magagawa. Because He's the source of thriving. He's the source why you can survive, why you are so successful in your life. You are thriving because of Jesus. Everybody say amen. And as much as we want to possess growth, prosperity, or increase, we know that God's increase is the better than this world. Kahit na maging mayaman at matalino ka, kahit contractor ka pa, o kahit congressman ka pa, o senador ka pa, o presidente ka pa ng Pilipinas, mga kapatid, I will tell you that the thriving, that the true success, that only that we can enjoy is the success that comes from God. Alam niyo, bakit hindi tayo masaya kahit marami tayong pera? Kahit marami kang kaibigan, kahit marami kang materyales, kahit marami kang napag-aralan. Alam niyo ba't di tayo masaya? Because the only one that can give us true happiness is God. Because He created, alam niya ang pagkakalikha sa atin. Kilala niya tayo, alam niya ang kiliti natin, alam niya ang totoong makapagpapasaya sa atin. Kaya kahit may pera, kahit marunong, kahit matalinong, kahit maraming napag-aralan, mapansin niyo parang buhay nila. They are not contented. Why? Because only through Jesus Christ, the thriving, the growing, the flourishing of life is the source. The only source is Jesus Christ. Everybody say amen. Kaya nga mga kapatid, maging si Apostol Pablo taught us that it doesn't matter who planted, it doesn't matter who watered. Sabi ni Paul, what is important is who gave the increase. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7 in the New King James Version, it says, I planted, but Apollos watered, but God gave the increase. Tingnan niyo mga kapatid, ako nagtanim, ikaw nagdilig, pero yung nagtanim at nagdilig hindi nakapagpalago. Kaya kahit anong pagtatanim ang gawin ko, kung walang pahintulot ng Diyos ng paglago, wala akong nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid. Kahit kunin ko ng pinakamataas na edukasyon sa buong mundo at makuha ko lahat ng yaman ng buong mundo, kung walang pahintulot ng Diyos ng success, walang magyayari sa buhay ko. Kaya sabi ni Paul, maliwanag, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. So walang kwenta yung nagtanim at nagdilig. Ang may kwenta, sabi ni Paul, ay nagbigay ng paglago. Kaya mapansin niyo mga kapatid, may mga taong lumalago sila mga kapatid spiritually by their own. They didn't go to Bible school. They don't even know how to read well. But if you see their life, they are so flourishing. They are so blessed. Kind-hearted, generous, humble. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging humble hindi natututunan sa eskwelahan yan. But I tell you mga kapatid, kahit ang pinakahambog na tao sa buong mundo, pag binasa ang Biblia, matututong magpakumbaba sa Panginoon. This is because thriving, or the source of thriving, is God.
Because thriving can be misinterpreted. Marami kasing lumalago. Because the wicked also thrived. Because the ungodly also prosper, they grow, they increase. But it was mentioned by Jeremiah. In his frustration, Pastor, in his frustration, he spoke with God in Jeremiah chapter 12 verse 2. Itong sinabi ni Jeremiah habang nakikipagkwentuhan sa Panginoon. Ang sabi niya, you have planted them. Sino yung tinanim niya? Yung mga wicked. You have planted them. Sabi niya, yes, they have taken root. Umugat sila. They grow. Yes, they bear fruit. Yumayaman, lumalago, dumadami sila, yumayabong ang buhay nila. You are near in their mouth, but ito masakit, but far from their mind. Hindi po lahat ng paglago ay sa Panginoon. Kaya mag-isip po tayo mga kapatid. Are we growing? Where are we connected? Are we connecting to the very source of thriving? The very source of success? Or are we just connecting to somebody else? Or the world? The system? Dahil sikat, didikit ako dito para sumikat din ako. Para magaling, kasi didikit ako para gumaling din ako. Yes, palakasan. Mag-isip po tayo mga kapatid. The source of everything is God. May mga tao, they also talk like they know God. Pag kinausap mo, maraming alam sa Bible, mga kapatid. But they live differently. Iba naman ang pamumuhay. Puro Lord ang lumalabas sa bibig, puro Jesus lumalabas sa bibig. Pero obserbahan mo ang buhay, hindi naman Kristiyanong pamumuhay. Remember mga kapatid, that the true connection is not in the mouth. It's in the heart. If you tell me that you're a Christian, I will not listen to you. Because your mouth speaks. But if your heart speaks, I'll listen to you. Because sometimes, hindi mo kailangan magbukas ng bibig, pero nakapagsasalita ang puso, mga kapatid. And I can feel that. You can feel that, mga kapatid. Ang Panginoon natin, hindi man niya isa-isahin ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero sapat na pagmulat ng mata mo, ramdam na ramdam mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Hindi man siya nagsasalita araw-araw sa iyo, pero ang kanyang kabutihan, ramdam mo mula ulo hanggang talampakan mo. Because of the heart. It's not about mouth. It's not the connection of the mouth, but the connection of the heart. It's not just the success, but the source of success. Where are you connected? The source of thriving, of course, is God. Because thriving begins when you are planted. Sabi sa binasa natin kanina, they are planted. Tinanim sila, doon nagsisimula yung thriving ng isang tao. Naalala niyo ba ang nyug, ang palm tree? Survives because of its roots. Kahit malakas ang bagyo, kahit malakas ang hangin at lindol pa, mapansin niyo ang pinakamatayog at pinakamatibay na mga puno nakikita natin sa bansa natin ay ang nyug. Hindi basta-basta, napuputol na lang yon, pero hindi pa rin nabubunot ang ugat. Ginamit ng Biblia, mga kapatid, na tayo daw ay parang mga palm tree. Parang mga niyog. Kapag tayo ay nakahugbong sa Panginoon, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi man nakikita, mga kapatid, ng marami, pero ang ugat mo, mga kapatid, ay gumagapang sa ilalim. At ang ilalim na yan, ang koneksyon na yan, ay ang Panginoon. Makalbo ka man sa dami ng problema. Praise the Lord sa mga kalbo. Sorry po, walang personalan. Nagpipreach lang. Makalbo man tayo sa dami ng problema sa mundong ito. Maubos man, mga kapatid, ang sanga mo sa mundong ito. Maubos man ang bunga ng buhay mo sa mundong ito. Katulad ni Job, naubos yung mga bunga niya. Mga anak niya patay lahat. Ari-ari niya patay lahat. Wala lahat.
Ninakaw lahat. Ang kalusugan niya, andap-andap na sa Bisaya. Paunti-unti na siyang nanghihina dahil sa karamdaman. Pero anong sabi ni Job? Hindi ko isusuko ang integridad ko sa Diyos. Patayin man ako ng Diyos, sasamba pa rin ako sa Kanya. Wow! Putol na ang sanga. Putol na yung puno. Wala nang bunga. Pero malalim pa rin ang ugat niya sa Panginoon. Isang araw, pinagpala ng Diyos si Job. Dinoble ng Diyos ang lahat ng meron siya. Where are we connected? Anyway, baka ang ating koneksyon ay pansamantala lamang. Because the weather has nothing to do with those who are thriving. The planter has nothing to do with the success. It is where the root is planted. Saan ba nakaugat ang iyong puno? Saan ka ba nakaugat? When you are planted in the presence of God, mapansin mo, it flows. When you are planted in the words of God, mapansin mo may wisdom. If you are planted in worship, mapansin mo kahit punong-puno ng problema, malakas at masigla dahil nagpupuri sa Panginoon. Alam mo kung saan nakakonekta ang taong yan na kahit maraming pagsubok, nakakasayaw sa simbahan, nakakatalon sa simbahan, nakasisigaw ng hallelujah, nakapagsisimba, kahit maraming problema yan. Thriving! Kaya huwag niyong tingnan mga kapatid, ang isang puno, kung wala ng bunga, wala ng sanga, putol-putol na, basta ang ugat, nakakapit sa ilalim ng lupa, mag-ingat ka. Ang matuwid, sabi ng Biblia, nabubuwal ng makapitong beses, pero pagkatapos, tumatayo din. Yan ang mga anak ng Panginoon, mga kapatid. Woo! I feel the presence. Come on, hallelujah. Let's worship the Lord Jesus today. That's why thriving begins below the ground. It's not, oy, ang dami mo namang napag-aralan. Oy, ganda ng mga damit mo. Oy, sikat na sikat ka na. Ang dami mo nang natapos. Ang yabong-yabong na ng buhay mo. Para kang puno na punong-puno ng mga dahon at bunga. Huwag tayong tumingin sa panlabas. Because the true thriving begins below, underground. It is an unseen connection. Hindi natin nakikita ang koneksyon niyan sa ilalim. Mayabong nga, mababaw naman ng ugat. Konting ihip ng hangin, dala-dala ni Juan, naanod na siya sa dami ng problema. Hindi na nakita. Pero alam niyo yung mga unseen connection. Ano yun, Pastor, unseen connection? Yung bang mga unseen prayers mo? Yung ba mga unseen fasting mo? Yung mga unseen devotion? Unseen worship? Pag linggo, sama-sama tayo nag-worship dito. Nakikita natin. Pero sa bahay, pag ikaw inaatake ng anxiety, anong ginagawa mo? Nagpapatugtog ka ng mga tugtuging Lunes nang tayo'y magkakilala. Ganun ba yun? Ano ba pinapatugtog mo? It should be worship. Kasi bagay na hindi nakikita at naririnig ng marami. That is your unseen life, unseen worship. Pag masaya ka, anong namumutawi sa bibig mo? Si Jesus ba? Pag ikaw malungkot, anong namumutawi sa bibig mo? Those are the unseen moments of your life. The unseen Bible study. Hindi nila alam yung binabasa mo sa Biblia. Hindi nga nila alam kung nagbabasa ka ng Biblia eh. It's underground. No one knows. It's underground. Malalaman ko lang na ikaw ay gumagawa underground sa panahon ng unos. Malalaman ko lang kung ikaw ay malalim sa panahon ng bagyo.
Malalaman ko lang na ikaw ay tunay na malalim sa Diyos pag pinahintulutan ng Diyos ang mga challenges, ang mga trials sa buhay mo. Titingnan kita kung hindi ka nabubuwal at nagpapatuloy ka sa Panginoon. Totoong ikaw ay malalim sa Diyos. Everybody say amen. How deep you are with God. How serious you are with God. Paglinggo lang ba na para pupunta sa simbahan, nakaganon. Sawadikap. Parang santong-santo. Tuwing linggo lang ba yon? How serious you are in serving the Lord. How dedicated you are. How deep you are. How true you are. Are you just showing off? Are you just telling people that you are Christian by means of you have a schedule in going to church every Sunday, pero Monday to Saturday, you are not Christian? How serious we are. It is where we are connected. Kapag nakakonect ka kay Kristo, mga kapatid, walang panahon na hindi ka gigisingin sa madaling araw at kakalabitin ng Panginoon ng kanyang presensya. Babangon ka, mga kapatid, nang hindi mo alam bakit ka naiiyak. Lord, ano ito? Ba't ako naiiyak, Panginoon? Pinababangon ka ng Panginoon ng madaling araw. It is, I can tell you, mga kapatid, that if you are truly serious in your service to the Lord, may pagkakataon na hindi ka patutulugin ng Panginoon. You just cry and cry and cry until you recognize the presence of the Lord. Minsan ang gusto lang ng Panginoon, hallelujah, ay hindi yung magsalita ka ng puro pangako sa Kanya. Minsan ang gusto ng Diyos ay yung available ka sa Kanya sa panahon na tinatawag ka, sa panahon na kinakausap ka, available kang makikinig sa Kanya. Amen. Because the reason that we are thriving is not because of the absence of the problems. Oh, walang problema yan si pastor, kaya palaging thriving yan. Kala nyo lang mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, akala mo lang. Life is easy, pastor, that's why I can thrive. No, you cannot say that. Kaya ka nag-thrive, it's because life is easy. No. You are thriving because you are connected underground to the Lord. Alam niyo mga kapatid, yung ating ginagawa for 21 years this church, marami ng membrong dumaan dito. Marami na rin nawala. But all I can say, mga kapatid, I am proud of this church. Not of myself, but of the Lord. May mga taong nakita ako, mga kapatid. Yes, they are not here, but they started in the church. But still, they are thriving to the Lord. Nagpapatuloy sila. Nakikita kong lumalago sila. Nakikita kong ginagamit sila ng Panginoon. And I am proud of that. Sa akin, okay na ako doon. Hindi man sila manumbalik, okay na ako doon. Basta nakikita ko sila, Pastor James, na ginagamit ng Panginoon. Nakikita ko na ang buhay nila ay seryosong naglilingkod sa Diyos. I don't care whether you are in the care or out of care. I don't care. Amen? That's why don't wait for a perfect surrounding for you to thrive. Alam nyo, sa simbahang yun, doon talaga ako gusto magsimba. Kasi lalago ako doon. Mali yun. Mali yun. It's not the perfect surroundings. It's not the perfect weather. It's not the perfect place. It's not the perfect pastor. It's not the perfect church. You are thriving because of the perfect source, and that is Jesus Christ. Huwag tayo masyadong mayabang. Natapos ako kasi. Praise God, natapos ka. Ay, successful ako. Praise God, successful ka. But it's not because of you. It's not because of your perfect
situation or surroundings or perfect place, perfect pastor, perfect. No, no one is perfect. No one is perfect. Only God is perfect. Let's give to the Lord the credit. Everybody say amen. Kaya yung simpleng pagpunta sa simbahan, it is giving God the credit. Alam mo, Lord, mula Lunes hanggang Sabado, hindi nga ako natalisod, Lord eh. Ano ibig sabihin nun? Pwede isang araw dyan, natalisod ka dyan, patay ka kagad eh. Talisod lang ha. But God didn't do that. Kaya pagdating ng linggo, meron kang rason. Lord, buhay ako. Salamat mula Lunes hanggang Sabado. Lord, I have the reason now to praise you. I have the reason to dance. I have the reason to listen and to grow more. Salamat sa Panginoon. Kahit may mga offenses tayo, kahit may mga naninisod, mga kapatid, kahit may humaharang sa'yo, pag nakaangkla ka sa Diyos, hallelujah, pag nakatingin ka sa Diyos, pag nakadepende ka sa Diyos, kahit may unos, kahit may bagyo, kahit may lindol, kapag nakatanim ka sa tamang source, hindi ka mabubuwal. Katulad na sinabi ni Jesus sa John chapter 15, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. Pero mo, nagbubunga ka pa rin kahit may unos. Kailan ka nakapagpatayo ng bahay? Di ba nung sa panahon ng ikaw ay panahon ng pandemic? Kailan dumami yung savings mo? Panahon ng pandemic. Oh, I'm telling you the reverse. Because the world is telling us, pandemic, wala tao lahat, tenga lahat. Pero hindi, ang dami nagtetestimony, kailan nakabili ng kotse? Pandemic. Kailan nagkaroon ng negosyo? Pandemic. Alam niyo sinasabi ko? Nire-reverse ng Lord yung sinasabi ng mundo. Wala na kayong magagawa. Ang sabi ni Kristo, without me, you can do nothing. Pagkasama mo ako, kahit pandemic pa yan, pagpapalain kita. Kahit pandemic pa yan, uusbong ang buhay mo. Kahit pandemic pa yan, makikilala kang anak ko. Ang sarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, hindi lang masarap, mga kapatid, minsan. Yung tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Ito naman, dito mo patutunayan na talagang maugat ka. Ang ugat mo nakakapit sa Panginoon. Because when dry season comes, that's the only time that you can prove that you are strong. Kasi pag mababaw ang ugat mo, tapos mainit, madaling matuyo ang ugat. Yan yung mga Kristiyanong mabilis umayaw. Sa sobrang init ng maraming pagsubok sa buhay, pagdating sa simbahan, di na maiyak. Oo, may mga taong sumobra yung kapal ng kalyo na sa puso. Sa sobrang daming pinagdaanan sa buhay, parang hindi niya na-feel ang presence ng Panginoon. Madaling magsawa. Kaya alam niyo ba, pag dry season, lumalabas yung mga fake na ugat? Yung mga fake roots, lalabas yan. Bakit? Yan yung mga Christian, mga kapatid, na sabi niya, hindi siya tatalikod. Nung dumaan sa dry season, nauna lang tumalikod. Di pa nga masyadong mainit, natalikod na. Pag dry season ka, may expose yung fake roots mo. Ano ibig sabihin nun? Mga fake roots ito. Wala naman siguro dito, mga kapatid. Yung bang, sabi niya, nagpatawad na siya. Pero totoo, hindi pala. Fake roots yan. Pag sinabi mong, I forgive you, you mean it. Pinatawad mo na siya. Pero may mga tao, mga kapatid, wala na yun, brad. Sister, wala na yun. Kalimutan mo na yun. Ano kang kalimutan? Ikaw yung hindi makalimot. Kaya pag dry season, mga kapatid, dry season will make your worship look like dull. Alam mo, pupunta ka sa simbahan, bakit parang ganun? Parang wala yata yung presence ni Lord dyan. Bakit parang ang dami ko nakikita ang katitisuran? Hello, nasa dry season ka.
Ang simbahan sa 21 years ng UPC Care Pilar, hindi palaging good season. May dry season ng simbahan. May panahon na minsan wala namang gulo. Nag-aaway-away sila. Wala naman dapat pag-awayan. At minsan ang kaaway, hindi unbeliever. Kapwa Kristiyano. Sa loob ng simbahan, kasama sa dry season kasi yun eh. Doon malalabas yung kung talagang ang ugat mo ay tuyo na o malalim pa. Kasi pag sarili mo ng kapatid ang kaaway mo, mga kapatid, masakit yan. Diba? Eh kung ibang tao kaaway mo, okay lang. Pero pag ang kaaway mo, kapatid mo sa Panginoon, nako, ang sakit kaya niyan. Nakakatisod yan. Sabi mo sa katabi mo, di ba? Kaya, but if you are living, if we are living in dry season, if you are thriving in the season of dry, mga kapatid, pag ikaw naman malalim ang ugat mo at nagtathrive ka in the season of dryness, mga kapatid, mapansin mo yung iyong sanga, kulay green pa rin. Yung mga dahon-dahon mo, kulay green pa rin. Kasi pag tuyo ng ugat, tuyo na yung mga dahon-dahon. Tulad nito, wala na siya doon sa kanyang puno, natuyo na siya. Brown na siya. Pero alam niyo yung tao, mga kapatid, na malalim ang ugat sa Panginoon, kahit sangkaterbang nakakabit sa kanya, kulay berde pa rin siya. Ganyan ang Kristiyano, mga kapatid, na nasa Panginoon. Because kahit anong sitwasyon, kahit anong init ng sitwasyon, naiiyak pa rin tayo. Kahit na parang di sasagot ang Panginoon sa prayers natin, hindi ka pa rin nagsasawang mag-pray. Because you are thriving. Because storms cannot break you. But instead, the storms can build you. Storms cannot destroy you, but deepens your soul and faith with God. The pressure cannot defeat you, but it softens you. You are blooming. Tingnan mo yung katabi mo, blooming ba? Booming. Di ba? Blooming. Akala ng kapitbahay nyo, kung saan kasalan kayo pupunta. Bakit ganyan? Hindi nila alam magsisimba ka lang. Nung nakita kanyang paglabas mo ng bahay, nakapusturang-pustura ka, yung chismosa mong kapitbahay, sorry kung meron man. Saan pupunta yun? Pusturang-pustura. Pagbalik, mga kapatid, nakita kang masayang-masaya, nakangiti, magaan, ang pakiramdam. Nag-iisip sila, saan kayang pistahan nagpunta ito? At nakakain ng bulalo. Hindi, mga kapatid. Hindi nila maipaliwanag. Kasi ang totoo, mga kapatid, na paglago at thriving ay nandun sa ilalim. Ikaw ang nakakaramdam sapagkat ikaw yung nakabaon sa Panginoon at hindi sila. Kaya isang araw kaiingitan ka. Makasama nga sa inyo, saan ka ba nagpupunta? Dalhin mo nga ako dyan. UPC Care. Sama nga ako dyan. Kasi tuwing umuwi ka, ang saya-saya mo. Ang hirap-hirap naman ng buhay nyo. Hindi naman kayo kasing yaman ng iba. Ang dami mo ngang anak eh. 14 nga eh. Sino 14 dito? Nanay Tina. Nanay Tina is watching 14 anak. Nung nagpa-Bible study ako, pinagtataguan ako. Sabi ng mga anak niya, wala si mama dito. Andun sa likod ng pintuan, nagtatago. Okay, hindi sa pastor. Pero sabi ko, hindi naman ako nagpunta para kay Nanay Tina eh. Nakita ko yung anak niya doon, mga kapatid, si Brother Bener. Si Brother Dodi, kasama ko, dinala ako doon, mga kapatid. Kawawa si Brother Bener. Hindi makatayo. Walang ibang kabigatan ng puso ko kung mapangaralan yung nakahiga doon. Pinangaralan namin ni Brother Dodi, binibisita namin isang araw, mga kapatid, nagkaroon ng lakas. Tumayo, pinagaling ng Panginoon, nagsimba, nabautismuhan, na bago ang kanyang buhay. Ngayon nandun sa Canada, maganda ang buhay, naglilingkod sa Panginoon, kasama ng buong pamilya niya! Kaya sasabihin niyo, mga kapatid, simple lang itong, marami ng pinagpala sa simbahang ito. Sinong gustong sumunod? Sinong gustong sumunod ng pagpalain ng Panginoon?
mag-thrive kayo. Magpumilit kayo. Everybody say amen. That's why the proof of thriving is trust. I will just make this fast, mga kapatid. Ang totoong prueba na ikaw ay nagtathrive o ikaw ay nagsasucceed o ikaw ay nagfo-flourish sa buhay mo ay yung salitang tiwala. Let me tell you this. Si Daniel, inihagis doon sa lion's den, paglabas, mga kapatid, prinsipe. Si Job, dumaan sa maraming suffering. Pagkatapos ng suffering, dumami ang kanyang kayamanan. Si Abraham, dumaan sa sakripisyo, pero napagtagumpayan niya, naging father of nation. Alam niyo, ang bottom line nitong sinasabi kong lahat ng ito? Trust. Magkaiba po ang pananampalataya, ang faith at ang trust. Listen to me, bago tayo magtapos. Pakinggan niyo maigi. Faith is believing, but trust is relying. Faith starts in the mind, but trust lives in the heart. Faith is the seed, but trust is the root. Faith starts in the light, but trust is proven in the dark. Job says, though he slay me, yet will I trust in him. Faith sees the power, but trust rests in God's purpose. Brethren, trust provides stability. Pag sinabi ko, mga kapatid, I believe in this chair that He can hold me. He can hold my weight. That's faith. But when I sit down in this chair and give all my weight, humiga ako, binigay ko ang lahat ng aking bigat, that is trust. Minsan naniniwala lang tayo. We keep on believing and believing, but you are not sitting down. When you believe that God will heal you, don't just wait for hours. Don't just believe that God can heal you. Trust God that He can heal you. If you believe that God will bless you, don't just believe. Rest in the Lord. Sabi ni Job, patayin man ako ng Diyos. Teka lang, ba't umabot tayo sa kamatayan, Job? Ba't umabot tayo sa kamatayan? Kasi yun yung pwede niyang may-describe, yung kanyang trust. Patayin man ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Oh, I can feel the presence. I don't know your problem. I don't know your situation today, church. But I can feel it today. Kung dinala ka ng Panginoon ngayong araw na ito, you hear this word. Somehow, somewhere in your life, you are struggling. But I want to challenge you by asking you where you are connected. If you connect yourself to God, you can easily be freed by the Lord by any burdens. God can open your understanding. God can enlighten you. Na kahit si Apostol Pablo, mga kapatid, hindi niya maintindihan, Lord, alam mo, nagpipray ako sa may sakit, gumagaling. Lord, alam mo, pag ako nagsasabi, nagpipreach, may nakukonvert. Sabi ni Apostol Pablo, Lord, bakit naman yung sakit ko? 3 beses na ako nagpipray sa iyo, Lord, ha? Ba't di mo man lang ako mapagaling? Alam mo, sagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Now listen, I want to point out this. Ibig sabihin, Pastor, nabuhay si Apostol Pablo na hindi gumaling ang kanyang karamdaman? Ang sagot ay oo. Ba't ganun, Pastor? Unfair naman si Lord. Hindi po siya unfair. Because if you believe, listen, God has a purpose. Kung napunta sa buhay mo yung purpose ng Diyos, na hindi ka gagaling sa karamdaman mo, pero makikita ng marami ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyo, tanggapin mo yung purpose na yon.
Embrace the purpose. Kaya kahit na kung ano man ang sakit ni Apostol Pablo, kung kikiang-kiang man siya o hindi mo siya makakita, alam mo, masaya si Apostol Pablo nagmi-minister sa Panginoon. Kasi niyakap niya yung purpose ng Diyos. Itong gusto sa akin ng Panginoon eh. Kahit hindi ako pagalingin, pero pag nag-pray ako, gumagaling yung pinagpipray. Kung ito ang gusto ng Diyos sa akin, tatanggapin ko. I will embrace this. Kaya si Apostol Pablo, he keeps on thriving. Hindi man gumagalang yung karamdaman niya, pero maraming nakukonvert sapagkat niyakap niya yung gusto ng Diyos. Kapatid, bago tayo magtapos, may gustong mangyari ang Diyos sa buhay mo. Meron. You just need to embrace it. Accept it. Let's all stand in the presence of the Lord. Hallelujah. I can feel the presence of the Lord. Can you please raise your hands towards heaven? Come on. Hallelujah. 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 It is the Spirit of the Lord that leads us. Hallelujah. 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 One day, Simon Peter was in prison. Nakulong po siya. Hindi sa kaso ng perjury, hindi sa kaso ng pagnanakaw o pandaraya. Nakulong isang araw si Pedro dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And he was alone there. He was sad. He stayed in the dark. The chains is all over him. And during that time, the church is praying. Habang siya'y malungkot sa kulungan, mga kapatid, may mga kapatiran doon nagpipray para sa kanya. At habang sa kalagitnaan ng pananalangin nila, yumanig ang lugar. Bumukas ang pintuan. Natanggal ng kusa ang mga kadena. Nagulat si Pedro, ano nangyayari? Nakalabas siya at nakauwi siya ng ligtas. Alam niyo mga kapatid, for 21 years in this church, I can tell you, I've seen a lot of people just like Peter. 21 years, ang dami ko nakitang mga taong nakatanikala. Ang dami ko nakitang mga taong gapos ng bisyo. Gapos ng maling ugali. Gapos ng maling gawain. Pero dahil sa pananalangin ng iglesyang ito, dahil sa paniniwala at pagtitiwala ng mga tao, sila mismo nagsasabi at nagpapatotoo, Pastor, wala akong ibang ginawa kundi ipinanalangin lang ang tatay ko, ipinanalangin ang nanay ko, ipinanalangin ang kapatid ko. Pastor, hindi ako makapaniwala, Pastor. Nakikinig na sila ng Bible study. Pastor, unti-unti silang naniniwala. Pastor, ang sasama ng mga ugali niyan. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa pananalangin, dahil sa gabay ng Espiritu ng Diyos, nakatanggap sila, Panginoon. I've seen a lot of people was changed because of God's power. And I want to challenge you today that the same power that freed a lot and set liberty to captives, that's the only source that we need to be connected with. Kapatid, dun ka sa Kanya kumonekta.
kay Jesus. Hindi ko alam ang dala mo ngayon, pero if you will connect with the Lord Jesus Christ today, I tell you, you will see miracles in your life. You will see miracles. If you are not yet baptized in the name of Jesus Christ, I tell you today, be baptized in the name of Jesus. Yan ang unang-unang sumpa na gustong wasakin ng Diyos. Sumpa ng kaaway na gustong wasakin ng Diyos. Bihag-bihag ka ng sanlibutan. Kaya ang unang-unang gusto ng Diyos, mabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. And if you are not yet baptized in the name of Jesus, I'm not here para bulahin ka. I've been preaching the Word of God for 21 years. Palagi kong sinasabi, ang pangangaral ko hindi para sa akin. Ang pangangaral ko ay para sa tao. Because before I preach the Word, I already preached that to myself. And I can tell you, brethren, maniwala man ang tao o hindi, I will continue to preach the Word. It's not because of man that I am, it's not because of man's calling, but because of God's calling. Nandito ako para mangaral ng katotohanan. If you are not yet baptized in the name of Jesus, sa aming mga panauhin, if you want to be baptized, just raise your hand, just approach the leaders, and I can tell you, that will be the start of God's thriving in your life. Mag-uumpisa kang babaguhin, mag-uumpisa kang pagpapalain, mag-uumpisa ang Diyos na makakilos sa buhay mo. That's why Peter was able to get out of the prison. Mga kapatid, it's not because of his hand. Ni hindi niya nga inuga yung kulungan. Ni hindi niya nga sinubukang pigtasin yung kadena. Alam niyo mga kapatid, may nananalangin sa kanya at siya'y naniniwala kay Jesus, mga kapatid, at nagtitiwala sa Panginoon, at bigla na lamang siya nagulat, lumuuga ang lupa, mga kapatid, na para bang hindi kayang, hallelujah, hindi kaya, mga kapatid, ng kulungan, ng bilibid, mga kapatid, napigilan ng banal na Espiritu Santo na kumikilos sa kalagitnaan nila, at bigla na lang nabuksan ang pintuan. Sasabihin ko sa inyo, walang uri ng kulungan na pwedeng humadlang sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Come on! If you want to be free today, come on! Connect to the Lord. Connect to Jesus. Come on! Connect yourself to the Lord. Hallelujah! Connect yourself to the Lord. Come on, raise your hands to the Lord. Come on, open your mouth. Say hallelujah. Come on, say hallelujah. In the name of Jesus, the Lord baptize you today in the Spirit. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost today. In the name of Jesus.